New Beginning Part 2. Number 1, maunawaan natin na nagsimula ang new beginning nung ikaw ay ma-born again. At ito ay dapat ituro natin. Hindi mo maituturo kung hindi ka makikinig mabuti. Ay sabihin mo sa iyong katabi, nakikinig ka, nakikinig din ako. Kailangan mong maunawaan dahil yung mauunawaan mo, yun ang iyong maituturo. Kayo po ba'y naniniwala habang itong itinuturo ninyo, isinishare nyo, matatandaan nyo? Kaya hindi po maalaala ng iba ang turo, hindi na i-share. Una, hindi nakikinig na magaling. Sabi mo, makinig tayong magaling. New beginning. Mga kapatid, ang new beginning po ay nagsimula nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon ng totohanan. Nung tanggapin mo si Christ, being Lord and Savior, doon nagsimula ang iyong new beginning, new life, new creation. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Kailan nagsimula ang iyong new life? Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang Lord and Savior. Nung ikaw ay ma-born again, ayun, tumama ang blessing ng hangin. Hala, naikot. Kanina walang ganyan. Ala, ay naikot nga. Yung pala ang tumama sa akin lalamunan kanina. Yung blessing. Blessing po ba ang lamig? Oo, di tama ang sinabi ko, may tumamang blessing. Para hindi ka magalit. Ano? Yan, wala na. Sige, ano ba? Para may konti pa. Taas na. Okay na ito eh. Yan, salamat, Pastora. Yan, wala na. New beginning ay nagsimula doon sa pagtanggap mo at pagsusurrender mo sa Panginoon nung ikaw ay ma-born again. Ako po'y na-born again 1986. Yun ang simula ng aking new beginning, new life. Doon nagsimula ang bagong buhay. Ikaw, sabi mo, partner, kailan ka na-born again? 19 ano? O 2000 ano? Yun ang simula ng iyong new beginning. Dahil doon nagsimula ang iyong pagbabago. Dahil hindi mababago ang taong walang banal na Espiritu Santo. Maniwala kayo. Ikaw at ako ay patuloy na mababago because of the Holy Spirit dwells in us. Dahil si Holy Spirit ay nananahan. Kailan nagsimulang manahan? Nung ikaw ay ma-born again. Nung isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon at ginawa mo siyang Lord and Savior. Yan ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. Marahil sinasabi nyo, hindi naman totally. Pero sa harapan ng Lord, kaya pag ikaw ay nanalangin, ikaw ay naririnig na, tingin na ng Lord sa iyo, isa ka ng bago. Palakpakan natin naman si Lord yan. Anong tingin na sa iyo? Isang makasalanan pa? Hindi na. Isa ng bago. Isa ng bago, ay naroon pa rin ang aking mga bisyo. Ang tingin sa iyo ng Lord, dahil ikaw ay binihisan niya ng bagong bihis. You have the righteousness of God in Christ. Isa ka ng bagong nilalang. Doon nagsimula ang new beginning. Masaya tayo? Lakaran po natin yan. Sabihin mo sa iyong katabi, partner, totoo na akong born again. Lalakaran ko na ang bagong buhay kay Kristo.
Nasaan ang mga tunay na born again? Lalakaran ng bagong buhay. Isa ka ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Yan ang tingin sa iyo ng Panginoon bilang anak. Nasaan ang mga anak ng Diyos? Hindi ang tingin sa iyo makasalanan, hindi na. Yan ang nangyari kay Pablo. Yan ang nangyari kay Saulo na naging Pablo. Yan ang nangyari kay David, yung kwento ko sa inyo. Siya'y nagkasala, pero ang tingin niya ng Lord, isa ng bagong nilalang. Sino rito ang masaya bilang anak ng Diyos? Isa ka ng bagong nilalang. Ang tingin na sa iyo ng Panginoon, pag ikaw ay nananalangin, ikaw ay bilang kanyang anak, isang bagong nilalang. Wala nang lumang pagkatao. Yan ang tingin ng Lord. Isa ka ng nilinis na vessel ng Lord. Kaya kami nagagamit, ikaw ay nagagamit, you are a clean vessel. Sino rito ang anak ng Diyos? Oh, bilang anak ng Diyos, nasa iyo si Holy Spirit. Isa ng bagong nilalang. Iuwi po natin yan, panghawakan natin yan. You have now new life in Christ. Nasaan ang may new life in Christ? Palangit ang mga may new life in Christ. Di pa rin nataas ang kamay ng iba. Sabi ko, palangit ang may new life in Christ. Palangit ang mga anak ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Basahin ko sa Tagalog, doon nagsimula ang new beginning. Ipagsabi natin yan sa mga inaalagaan natin. Para sila'y sumaya at hindi bit ang bigat ng kasalanan. Dapat ibitang yan. Mamaya po ako mag-i-illustrate sa inyo. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, sabay-sabay tayo. Ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao. Binago na siya. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos. Wow, sabi natin, wow. Hindi gawa mo. Hindi gawa ko. Gawa ng Diyos ang pagbabago. Nabago ka dahil mo? Taas ang kamay, nabago ka dahil mo. Nabago tayo dahil ni Kristo na nasa atin. Palakpakan natin si Jesus Christ. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya. Sa pamamagitan ng ni Kristo. Ito po ba'y sa pamamagitan ng religion? Walang nakalagay dyan. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo, hindi sa magitan ng religion. Gets po natin? Hindi sa magitan ng mabuting gawa. Pinapalumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ang isa po bang tao na may reliyon, pero hindi po kilala si Kristo o walang kaugnayan kay Kristo, siya po ba'y maituturing na bagong nilalang? Hindi. Pero may religion. Huwag kayong mamawala sa sunod. Kasi hindi ko po rin natapos. Idinagdag ko po dyan yung devotion natin nung isang araw. Hindi pwedeng ilagay ang bagong alak, new wineskin sa old. Hindi pwedeng pagsamahin Kristo, Jesus Christ plus yung mga religious belief. Hindi pwede yun. Kailangan genuine ang faith kay Christ. Yun pong ibig sabihin, hindi pwedeng pagsamahin ang old beliefs with Christ. Kailangan Christ alone. Yun po isa susunod pa. Hindi po natapos kanina. So, sino uli ang may bagong buhay kay Kristo? Kailan nagsimula ang new beginning? Nung ikaw ay ma-born again. Naunawan po natin, new beginning is started when you become born again. Grace and not law. Ito sa biyaya at hindi dahil sa pagsunod sa 10 kautusan. New life isn't achieved by striving but by God's grace through faith in Christ. Kaya ikaw ay na-born again because of grace. Ano yung grace?
Si Lord ang nagbayad ng kasalanan natin. Hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Ang taong hindi nabayaran ang kasalanan, hindi papasok sa langit. Pero ikaw at ako, na nananalig at may relasyon kay Kristo, bayad na ang lahat ng kasalanan. Sabi ko, bayad na ang kasalanan ng lahat ng may relasyon kay Christ. So, kailan nagsimula ang new beginning? Nung ikaw ay maborn again. Nagkaroon ka ng bagong buhay. Padalawa, new beginning, new birth, into a living hope. Ipinanganak ka, bagong kapanganakan na may buhay na pag-asa. New beginning. Kaya kung ikaw ay may mga pagkakamaling nagawa noong year 2025, may buhay kang pag-asa, makaka-recover ka. Mapapalta ng mga nawala. Makakabawi ka. Mababawiin ka ni Lord. Ang mga nawalay kayang paltan ng Panginoon. Si Lord ang gagawa niyan. Binasa natin sa 2 Corinthians 5:17, ang pagbabago ay hindi natin kaya. Si Lord ang gumagawa, maging ang mga nawala sa iyo, kayang palitan ng Panginoon ng higit sa nawala. Sino naniniwala roon? Ang mga oras, ang mga panahon, ang pera, anumang nawalay, kayang palitan ni Lord. Naganap na yan kay Job. Maraming nawala kay Job. Asawa, mga anak, pero pinaltan ng Lord ng higit. Sinong naniniwala? The God of miracle, the God of heaven and earth, the God of Alpha and Omega, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Gumagawa siya ng himala noon, gagawa pa rin ngayon 2026 ng matinding himala. Job chapter 5 verse 9. God works in wonders that cannot be fathomed and miracle that cannot be counted. Sinong naniniwala? Bubuo ng magandang patotoo ang Panginoon sa buhay mo. Humanap ka ng sasabihan, bubuo ng magandang patotoo. Mula sa iyong nararanasan, mula sa karanasan mong hindi maganda, bubuo ang Diyos ng magandang patotoo. At maraming magpapatotoo ngayong 2026 mula sa pangit mong karanasan. Lilika ang Lord ng magandang karanasan. Ito man ay sa kalusugan, ito man ay sa finances, ito man ay sa trabaho, nakahanda na. Gusto ni Lord na umani siya ng parangal. Napaparangalan si Lord kapag ka bumubuo ang Diyos ng magandang patotoo. At yan ay gagawin ni Lord sa buhay mo. Gagawa ng magandang patotoo, magandang patotoo, magandang patotoo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Bakit? We have a living hope. In His grace, 1 Peter, ito ang new beginning, number 2. Anong unang new beginning? Nung ikaw ay maborn again. New beginning. Old life has gone. New life began. Number 2, new beginning, new birth into a living hope. 1 Peter 1:3. In His great mercy, He has given us new birth. Si Lord talaga yan eh. He has given us new beginning. Si Lord ang lumilikha. Si Lord behind. Sa new beginning, si Lord talaga at ito'y pagpapatuloy ng Diyos. Sabi ko, ipagpapatuloy ng Panginoon dahil siya ay lumikha ng fresh start sa buhay ng bawat isa. Tuloy-tuloy. He's the Alpha and Omega. Hindi siya nagbabago. Siya ang simula. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Gumagawa siya ng himala noon, gagawa ng himala ngayon ng Lord. Ikaw ba'y nawalaan? Ikaw ba'y nanakawan? Ikaw ba'y nagkamali? New beginning. Si Lord ang gagawa. At gagawa ng paraan. He is the way maker. Palakpan natin our way maker. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Nung mabuhay na mag-uli ang Panginoon, tandaan natin, panghawakan natin ito. Ito po'y laging kasama sa prayer ko. Pagpapasalamat for the name of Jesus, power of the name, the blood of Jesus, the power of Christ's death and resurrection, the power of worship, the power of His presence in my life.
Lagi ko yung ipinagpapasalamat. Acknowledging, apart from Him, I can do nothing. Wala akong magagawa. Sa likod ng anointing, likod ng maganda, likod ng lakas, likod ng protection, si Lord dyan. Palakpakan natin si Lord. May buhay tayong pag-asa. Basta gawin mo lang ang pinagagawa niya. Maging masunurin tayo higit kaysa noon. Ang kailangan mo yung faith para sumunod. Kaya naniniwala po ba tayo? God has given us in His great mercy, dahil siya mahabagin, He has given us new birth. Ipinanganak tayong muli into a living hope, buhay na pag-asa ang gusto ni Lord na matanggap mo. Sino rito may buhay na pag-asa dahil nasa iyo ang buhay na Diyos? Ang iba walang pag-asa, walang buhay na Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, partner, nasa iyo at nasa akin ang buhay na Diyos. Kaya may buhay tayong pag-asa. Ang pag-asa natin buhay na buhay. Na ngayong taong 2026, hihigitan ni Lord. Hallelujah, ang kapangyarihan na mararanasan natin. Hihigitan ni Lord ang pagpapala na meron ka. Dadagdagan ni Lord ang blessing na meron ka. Say amen. Tanggapin nyo, miracle is in our mouth. Dito nagsisimula ang himala. Kapag nagdideklara ang pastor, umamen ka ng umamen. Sabi ko, paganda, sa pabuti, sa paayos sa buhay natin, sa payasaya. Tayo lahat ay sa palapit sa Lord. Ang mga nawala sa iyo, kayang paltan ng Panginoon. Ang ngayon ay year of acceleration, year of multiplication, year of righteousness, year of extravagant favor. Hindi na nag-amen eh. Sabi ko, extravagant favor. Si Lord ang gagawa niyan. Kapag narinig ng Panginoon ang mga sinasabi mo, ano sasabihin ni Lord? Anghel ng Diyos, baba, ibigay ang kanyang sinasabi. Kagalingan, Lord, nandyan na. Himala ng kalayaan, kagalingan, ang promotion, ang breakthroughs. Nandyan na. Sabi mo, Lord, salamat. Itong araw na ginawa mo para maranasan ko ang kakaiba pang kilos mo. Unahan mo na agad. Sa umaga pa lang. Kaya ka buhay, kaya tayo buhay, hindi pa tapos si Lord. Pababawiin ka, sabi mo sa iyong katabi, partner, pababawiin ka ni Lord. Dadagdagan ni Lord ang anumang kulang sa iyo. Supplier ang ating Lord. Huwag kang malungkot. There are different seasons. Pero hindi, alam niyo yung panahon, hindi naman laging ulan, di ba? Nagkakaroon din ng tag-araw, tag-ulan. Yan po'y nakalagay na sa Biblia. Talagang mangyayari yan. Kaya hindi sa lahat ng panahon ikaw ay dapa. Ikaw ay bumangon dahil nariyan ng Lord. Hindi sa lahat ng panahon ikaw ay malungkot. I tell you, ang Lord ang nagkikreate. Nagsabi sa Ecclesiastes na talagang may dalawang panahon na magaganap, tag-ulan, tag-araw, tag-init, tag-lamig. Nakalagay na po yan. At ang alam ko sa mga anak ng Diyos, always the year of the Lord's favor. This year, 2026, is the year of the Lord's favor. Year of righteousness and great acceleration. Great restoration, new beginning, new birth into a living hope. 1 Peter. Lamentation 3:22-23. The Lord's mercy, it is new every morning. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi man nasolusyonan. Halimbawa, ngayon ay araw ng linggo, wala pa yung blessing mo. They are new every morning. Pangako ng Lord. Laging may bago. Galing kay Lord. Bagong lakas. Bagong pag-asa. Ngayong araw na ito may sorpresa. Sabihin mo yan, sabihin. Ngayong araw na ito ang hinihintay ko, padating na. Andyan na. Sabihin mo na, sabihin. Sasaga ng buhay ko. Malakas ako. Kita nyo. Thank you, Lord. Ako'y nagpe-pray. Nasaan akong sitwasyon, nagpe-pray. Kanina.
Biglang may pumasok na blessing. Narinig nyo ba sa akin na may pumasok na kulisap? Wala. Sabi ko, blessing. Kasi gusto kong maranasang umayos. Kaya diniklar ako, blessing. Ayos na po ba ang boses? Palakpakan natin si Lord. Yung pala gusto lang ni Lord na bigyan ko kayo ng halimbawa on the spot. Minom ako, hindi pa nawawala. Talagang may pumasok na blessing. Inom uli ako, o di nawala na. Yung pala, tinamaan lang ako, blessing talagang lamig eh. Sino ritong natutuwa, may blessing na lamig dito. O di blessing yung tumama sa akin. Naayos na. Inayos na yung doon. Kasi dito, tumatama, at saka umiikot. Di na. 1 Peter 1:3-4. Tagalog. Sabay-sabay po tayo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa dakilang awa niya sa atin, ipinanganak tayong muli. Nasaan ang mga ipinanganak muli? Titigil muna ako. Ipagsabi natin, kailangan ang tao'y ipanganak ng 2 beses para isang beses lang mamamatay. Pag ang tao'y isang beses lang ipinanganak ng kanyang ina, at hindi ipinanganak muli ng Espiritu, 2 beses siyang mamamatay. Pisikal at kamatayang second death sa impyerno. Pero ang mga anak ng Diyos na naritong totoong born again at may relasyon sa Panginoon, 2 beses ipinanganak. Ipinanganak ng ina natin at ipinanganak tayo sa Espiritu. Na-born again ang iyong Espiritu. Na-born again ka. Hindi dahil pumasok ka sa tiyan ng ina mo. Ikaw ay na-born again dahil natanggap mo si Jesus, at nung tanggapin mo si Jesus, naririyan si Holy Spirit sa iyo na bumago at gumawa para ikaw ay maging anak ng Diyos at maging bagong nilalang. Sino ritong ipinanganak ng kanyang ina? Natural lahat. Sino naman ang nakaranas na ma-born again, na rebirth, ipinanganak ang muli? Dahil tinanggap mo ng totohanan si Christ. Yun ang pangalawang kapanganakan. Hindi ka pumasok sa tiyan ng iyong ina, kundi ikaw ay tumanggap kay Kristo at yung espiritu mong patay ay nabuhay. Ibig sabihin, nakipagrelasyon ka kay Kristo. Isinuko mo ang buhay mo. Pumasok ang banal na Espiritu Santo. Ikaw, napatay ang relasyon sa Diyos. Nagkaroon ng buhay na relasyon sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Ibig sabihin, ipinanganak tayong 2 beses, 1 beses na lang mamamatay, hindi na mararanasan ang pangalawang kamatayan sa impyerno. Kasasaya natin. Masaya gayon. Nasaan ang kamay ng masasaya? Nako. Sabi ganin niya, ay parang hindi naiintindihan niya. Sino rito ang palangit? Anak ng Diyos. Pangalawang tayo ipinanganak na muli at wala nang mararanasan pangalawang kamatayan. Pumalakpak ng pataas sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gets nyo? Dahil sa dakilang awa niya sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Tinanggap natin at maniwala tayo na si Kristo ay totoong Diyos. Mula sa langit ay bumaba sa lupa, nagbayad ng ating kasalanan, at nung on the 3rd day si Kristo umakyat sa langit at iniwan si Holy Spirit. Ang iba hindi nasagot. Ayaw magkamali. Malay mo, tama. Nung umakyat si Jesus sa langit, iniwan si
Yun, di pa rin nasagot ang iba, kaya mahina pa. Nung umakyat si Jesus sa langit, iniwan sa iyo, sa akin at si Holy Spirit inasa mga tunay na anak ng Diyos. Sino yun? May Holy Spirit po bang hindi ipinanganak ng 2 beses? Wala. Sino lang ang nagkakaroon ng Holy Spirit? Yung ipinanganak ng 2 beses. Ipinanganak ng kanyang ina at ipinanganak na born again. Sino rito mga totoong born again? Mga nasa online, totoo kayong born again? Say amen. Ilagay mo, kung ikaw ay naririyan, I am a true born again Christian. I received 2. Ano kang kapanganakan? Birth. Rebirth. Oh, nakaranas ka ng reborn. Born again. Gets niyo? Muli, ayan. Ipinanganak tayong muli. Dahil si Kristong namatay, muling nabuhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may inihandang mana ang Diyos para sa atin. Alaan sa saya natin. Ay basta tayo makarinig ng mana, ang saya. May inihandang mana. Sabi mo, partner, may inihandang mana ang Diyos sa iyo at sa akin. Ganda ng 1 Peter. May inihandang pamana. Inasa ng pamana? Nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, hindi kumukupas ang pamana ng Diyos sa iyo. Nasaan? Nasa langit. Pero habang nasa lupa, tuloy-tuloy ang pagpapala para magawa mo ang purpose ng Lord sa iyo. May provision, may protection, may para sa direction niya. Sino rito ang tatanggap ng mana? Saan nakalagay? 1 Peter 3:4. Saan naroon ang mana? Nasa langit. Sino ang palangit? Kaya huwag kang papayag sa mga walang relasyon sa Panginoon na sasabi, tayo na may iisang pupuntahan. Ba, ikay makasang-ayon. Paano kung pa-impyerno yun? Nasang-ayon ka. Huwag kang papayag na. Tayo na may isang pupuntahan. Pare, iba-iba lang ang daan. Yun na nga ang problema ninyo. Isa lang ang daan na sinabi ng John 14:6. Si Jesus lang ang daan. Huwag mo sabihin, huwag kang gagawa ng iyong daan. Sino rito ang may pamana, may mamanahin sa Lord? Naroon sa langit, hindi nasisira. Sino rito ang palangit dahil anak ng Diyos? Be mo, partner! Magpapatuloy ako sa Lord. Ikaw at ako, magpapangita sa langit. Amen? Huwag mo sasabihin sa iyong kapwa, kung saan ka pupunta, doon din ako. Paano kayo sa kabila? Nagbabantay ang enemy, ha? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, tayong palangit. I'm confessing, tayo naririto, born again, mga anak ng Diyos, sa payaman, sa pabuti, sa paayos. May new beginning, nagsimula ang new beginning nung maborn again. Ang new birth, 1 Peter 3:4. Si Lord ang kumilos. Patatlo. Fresh start for new beginning. Nagsimula ang new beginning nung tayo maborn again. Tayo ipinanganak. Hindi dahil sa galing natin. Tumanggap tayo ng pangalawang kapanganakan, new beginning. Patatlo about new beginning. Fresh start. Ang example natin dyan nung isang linggo, si Saul na naging Pablo, balikan nyo na lamang sa JA1 Bawan page or sa YouTube. JA1 Bawan. Sila mga nakaranas ng new beginning, ng fresh start. New beginning, fresh start. Si Saul na naging Pablo. Si Abram na naging Abraham. Si Saul ay war sinner pero naging apostle. Ganon din ang Diyos na kumikilos noon ay hindi nagbabago. Kumikilos sa'yo kung ano ka noong old, kung ano ka nung isang taon. Kaya kang baguhin at ayusin pa.
Kayang pasaganain, kayang gawa ng himala, kayang gawa ng patotoo. Palakpakan natin si Lord na gagawa ng patotoo. Fresh start sa tulong ng banal na Espiritu. Marami kang pagkukulang, marami kang pagkakamali, fresh. Sa tulong ng banal na Espiritu. Sumunod ka lang. Magtiwala ka. Maghari ang pag-ibig, maghari ang Panginoon. You will receive a fresh start. Kaya napakalaga ng araw ng linggo, nakikinig ka. Mahirap kasi sometimes sa online, may mga distraction, pero dito wala. Amen. Katabi mo ay nakikinig din. Amen. Sino pa nakarana? Si Moses. Si Moses, pumatay ng Egyptian. Pero nagkaroon ng simula. At nagkaroon na enkwentro niya si Lord in the burning bush. Ganon din si David. Biruin niyo si Moses, siya pumatay ng Egyptian. Pero may fresh start. Sino rito? Ngayon taong ito mararanasan mo, hindi lang yung new beginning, kundi fresh start for the new beginning. In Jesus' name. Do not dwell. Ito po yung nasa bandang huli pa yung mga do not dwell. Forget the past, nasa huli pa eh. Dito lang muna tayo. Si David, siya'y naging murderer. Siya'y nangalunya, pero nagsisi. Tumalikod sa kasalanan at naging a man after God's own heart. Anumang bigat na dinadala mo, dulot ng iyong mga mali, mamaya ibibitang mo lahat yan. Wala yatang may dalang bigat, edi okay na. Mag-usap na lang tayo. Number 6, si Joseph. Ang sakit ng kanyang naranasan. Pero ang lahat ng iyon, God turned into good. What the enemy meant for evil, God meant it for good. Pinaganda ni Lord. Ginamit ni Lord. Hindi aksidente ang mga naranasan ni Joseph. Ginamit ni Lord para sa kanyang plano. Sa iyong buhay. May mga naranasan ka against sa other. Meron ba ritong naloko? Meron ba ritong nawalaan? God can turn it into good for your benefit. Hindi nagbabago si Lord. Ang ganda ng kinanta natin. Is the Alpha, siya ang simula at wakas. Is the same. At sabi roon ay, you write my story. You hold it all together. O, kita nyo, iba na. Thank you. You are the Alpha and the Omega. You write my story. You hold it all together. God of my present. God of my future. Doon pala yung papasok. You hold my story. You write my story. You hold it all together. All we need to do is to believe. Siya ang sumusulat ng istorya natin. You write my story. You hold it all together. Sino magsasabing, and I believe that I will see, the goodness of the Lord. I'm confident. A season change. Your faithfulness remain. Palakpakan natin si Lord. Si Lord ang sumusulat at pinagaganda ang istorya ng buhay mo. All things work together for good. Romans 8:28. Pinaglalakip-lakip niya. Pangit, napakapangit, maganda, at yan ay sa paganda. Ang paglikha ng story ng Lord sa buhay natin, basta tayo susunod, kung saan siya mapaparangalan.
Yan ang ginagawa ni Lord. Pababawiin ka, susuplayan ka ng Lord, isusupply niya. He is a way maker. Ang purpose niya, umani siya ng parangal. Partner, sabihin mo, paalala. Hindi para ikaw ay makilala, kundi para umani ng parangal si Lord. Hindi para ikaw ay matanyag, kundi umani ng parangal si Lord at siyang matanyag sa buhay natin. Sino rito ang pasasaganain talaga ni Lord? Pababawiin ni Lord. Gagawa ng himala si Lord. He's our way maker. He's supplier, provider. Walang imposible sa Kanya para siya'y maparangalan. Sino nagsasabing gusto ni Lord maparangalan siya? And God will make a way para maparangalan siya. Sino naniniwala? Amen. Si Zacchaeus. Ganda ng ginawa ng Lord kay Zacchaeus. Tax collector, most hated. Gumawa ng paraan si Zacchaeus para mapansin siya. Pinakita niya si Zacchaeus ang kanyang faith. Kapatid, ngayon ito, araw-araw, kailangan magsalita ka ng may pananampalataya, humakbang ka ng may pananampalataya. At kapag ginawa mo yan, miracle is in your mouth, and God will gonna see your faith. Miracle after miracle, miracle after miracle, miracle after miracle ang mararanasan. Breakthroughs upon breakthroughs. Yun nga kanina. Di ba? First time ko yatang naranasan yun na ako'y nagpe-pray. Imagine no, nagpe-pray ako, tama? Biglang nag-iba nga. Hindi na ako nahirapan kasi parang may pumasok na blessing kaya ang binigkasukan may blessing. Pagin tubig. Umayos. Di ba payag si Lord na magtagal? Ang taong matuwid, masuliranin man. Sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Sabi ng Bible, Proverbs 37 verse, di ko tanda. Naroon yun. Si Zacchaeus ay gumawa ng paraan. Ikaw at ako, do the possible this year and God will gonna do the impossible. Gawin mong posible. Sumunod ka, mahalin mo yung kapwa, mahalin mo yung number 1 si Lord. Gawin mo, Matthew 6:33, unahin mo ang Panginoon. Magbibigay ka ng masaya. Kahit wala kang kaya kasing bigyan ka ng kakayahan, basta ang puso mo'y ayos. Fresh start. At itong Jeremiah 29:11 ay binabalik ko for the fresh start, for the new beginning. Here's what Yahweh says to you, I know all about the marvelous destiny. Marvelous ang destiny ni Lord. Kasi siya'y great eh. Great ang ating Diyos eh. What do you expect na gagawin ni Lord sa'yo? Great. Miraculous si Lord eh. Anong ine-expect mong mararanasan mo? Miracle. Si Lord ay gracious. Anong ine-expect mo araw-araw? Grace. Upon grace. Si Lord ay forgiving God. Anong i-expect natin na pag tayo nagkamali, andyan siya mapagpatawad na Diyos? Si Lord ay most loving God. Anong i-expect natin mararanasan natin? Love. Overflowing. He is the God of peace. At nakalagay yan dyan. Destiny I have in store for you. A future planned out in detail. Planado ni Lord ang lahat. Nagkamali ka, nariyan ang forgiveness, bangon. Repent. Forgive others. Ibitang ang nagpapabigat. Para hindi ka mabigatan sa iyong paglakad araw-araw. My intention is not to harm. Ibinalik po tayo dito ni Lord. For the fresh start, for the new beginning. But to surround you with peace. Sino rito ang tumatanggap ng sinasabi ng Jeremiah? Na ikaw ay palibutan ng kapayapaan, ng kapayapaan, ng kapayapaan.
You need only to renew your mind. Do not be anxious. Philippians 4:6. But in everything, give thanks. And the peace of God that passeth all understanding will guard your heart and mind. Deklara ka agad. Kung may nararamdaman kang hindi maganda, declare the healing to flow. Tinuruan ko po kayo. The Holy Spirit is working in me and working through me. The Holy Spirit is working in you and working through you. Anong ibig sabihin? Gagawa si Holy Spirit ng himala sa iyo at gagamitin ka para sa himala ng iba. Susuplayan ka ni Lord ng blessing, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba. Kaya, dagdag at dagdag ang blessing habang tayo ay tanim ng tanim. Dagdag at dagdag at dagdag ang pagpapala. Anong purpose? Not only for your sustenance, not only for yourself, but for others. Yan ang purpose ng blessing. For others also. Bakit po ganon? Para habang ikaw ay nagbibigay na ginawa ng balo, inuna muna si Elijah, anong nangyari? Anong nangyari doon sa nagsasabing balo na siya'y mamamatay na? At ang kanyang anak, ito na lang langis at tinapay, pagkakain namin, mamamatay na kami. Sabi ni Elijah, ako munang unahin mo, ipagluto mo ako, lutuin mo yung iyong harina at iyong langis na yan at ibigay mo sa akin. Sumunod ang balo with faith. Tama po ba? Hindi yung kaya ko without faith. Sabi mo sa iyong katabi, partner, napakalaga ng faith. Hindi ka makakasunod sa Lord. Pag kulang ang faith mo, hindi. Sumunod ang balo because of faith. Iniisip niya, lingkod ng Diyos ay magbigay ng basong tubig. Isang basong tubig, yung iba, tubig lang. Bilang lingkod ng Diyos, dahil ito'y disipulo ng Panginoon, ay iba yung pagpapalang ibibigay. Yan po'y devotion natin ng isang araw. Magbigay ka sa propeta, bilang propeta, prophet's reward ang ibibigay. May reward sa bawat ginagawa natin para sa ating kapwa, bilang ang ating kapwa ay disipulo at followers ni Kristo. Nasaan ang followers? Kayo mga nagtatanim sa amin, bilang kami followers, ay nako, ang pagpapalang meron kami, daloy din sa inyo. Nakalagay sa Biblia. Hindi ako may sabi niyan. Devotion natin ng isang araw yan. Kaya, sino rito ang isusurround ng Panginoon ngayon taong ito ng peace and prosperity? May kapayapaan ang gusto ni Lord. Ibig sabihin, huwag kang hakbang ng hindi ayon sa kalooban ng Lord. Para ka nagsisilid sa butas na sisidlan. Wala ritong sisidlang butas. Alam niyo yung butas? Alam niyo yung butas? Abay, pagod kipagod. Wala rin. Sinong gusto ngayon taong ito ang pinagpaguran mo, mapapakinabangan mo? Father, in Jesus' name, sa lahat ng aming mga papasok na pagpapala, 24 hours in a day, 24/7 in a week, 365 days. Salyuhan nyo, pakasalyuhan nyo na yung makapangyarihan dugot, hindi namin pinahintulutan ang magdanakaw na ito'y manakaw. At kami, Lord, we decree and declare we have the mind of Christ, full of wisdom, at kami magpapadirect sa iyo. Kami susunod, direct our steps. Kayo may sabi, the steps of the righteous are ordered by you. Kayo may sabi, magtiwala kami sa iyo, Yahweh. Lord, sinabi mo, trust in the Lord always.
And I say, trust in the Lord. In all our ways, acknowledge you and you will direct our path straight. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin ngayong taong ito. Huwag kaming humakbang ayon sa gusto namin, kundi ayon sa gusto mo. At lahat ng pagpapala, magamit only for your glory. Saradong pintuan ng magnanakaw at ang ninakaw ng kaaway ay mabalik. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Ari, prosperity ang pangako ng Lord eh. Kaya lang baka ang sisidlan natin ay butas eh. Merong mga napupuntahang blessing na hindi dama. Pero huwag kang maglala. Fresh start. New beginning. Ano lang ang kailangan natin gawin? Repent. Naririto na ako. Naririto na. Fresh start for new beginning. Letter A, learn from past mistakes. Matuto ka. Ano bang ituturo ng Lord? Siguro lahat tayo tinuturuan na, ikaw ginanalangin muna sa akin, ikaw humingi ng word bago mo ginawa yan. Aminin natin, sometimes hindi. Tapos minsan, pagka nangyari na, sabi mo, wag naman natin sisisihin si Lord dahil ikaw ang nagdesisyon. Amagaho. Ang mga desisyon natin, wag nating isisisi kay Lord kung mali. Ikaw ang nagdesisyon tayo may free will Basta ang gusto ko ngayon 2026, ang gusto ni Lord, prosperity upon prosperity. Acceleration of blessing. Restoration, righteousness. Kaya kailangan, learn from past mistakes. Confess and repent. Kung ano man, yun ay ginawa ni David, nag-confess siya. Aminin mo agad pag ikaw ay may mali. Lord, baguhin mo ako. Lord, nagsisisi ako. Lord, tulungan mo ako. Romans 10:13. Whoever calls in the name of the Lord will be saved. Ako'y tawag agad kay Lord. Why? Ito pa yung makakatulong sa inyo. May dumating na message sa akin cellphone, sa text. Nakalagay BPI. Tapos ang nakalagay ba naman, unusual transaction. You need to blah, 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 blah. $107 is, from your card. Di naman ako nagamit ng card na dollar. Wala akong transaksyon na dollar. Yun ang nakalagay. BPI. Makinig kayo. We have the mind of Christ. Lord, help me. Romans 10:13. Whoever calls in the name of the Lord will be saved. Si Holy Spirit yan, hindi ako na-tempt na buksan ang link. Kahit ang nakalagay doon, unusual transaction. Siyempre, matetempt ka na buksan kasi nakalagay BPI, legit, parang tingin mo legit. Praise be to God. Nagtanong ako kay Raf. Yan si Raf, maraming alam yan Rafael. Nagtanong ako sa kanya. Sabi niya, scam po yan. Sabi ko, Raf, BPI? Opo, wag niyo pong pipindutin. Mako-confuse ka kasi BPI. Yung po yung ng oras yun, butit gising pa yan. Madaling araw na yata. Sabi niya, tumawag po kayo sa customer service ng BPI. Tumawag ako, nagtiyaga ako. Sabi chinek ang aking record. Sabi niya, ito po ang mga pumasok. Sabi ko, nakalagay dito, unusual transaction, dollar. Sabi niya, huwag niyo pong pipindutin ang link. Wala po rito sa inyong record. Kaya yan po ay trap. Pain po iyan. Sabi ko, BPI hindi nga po namin alam Bakit nangyayari yun Pwede po ba pakishot nyo yan? Ipadala nyo sa amin? Mag-iingat po tayo. Huwag kayong open ng mga link. Delikado. Trap po yung trap.
Nakalagay mismo yung BPI, na yung pong BPI nagpapadala sa akin ng mga record ko, ay doon din pumasok. Yun pala, nagagawa na ng scammer, like po ere. Hindi matuto ko kayo. Huwag kayong open ng mga link. Lalo't ganyan. Akala mo legit, hindi pala. Sabi ng customer service, no, don't open that link. Wala pong pumasok na dollar na ganyan. Yan po ay trap. Ano ang Tagalog sa trap? Pain. Para ma-hack ang iyong account. Sabi mo rin sa iyong katabi, partner, matalino tayo. Hingi agad ng help sa Lord. Yan ang itinuturo sa atin ngayong panahong ito. At sasabihin ko sa inyong lahat, maging sa online, kami po at aking pamilya never magpapadala sa inyo ng magre-request ng tulong o help. Scammer po iyon. Pag may nahingi at ginagamit ang pangalan namin, scammer po yun. Hindi yan mangyayari in Jesus' name. Kaya binibigyan ko kayo ng warning. Kasi yung AI na tinatawag, nakokopya na. Kaya ngayong panahong ito, we need to declare Isaiah 11:2, the manifestation of the seven spirits of the living God. Spirit of knowledge. Sige, declare. Spirit of knowledge, wisdom, understanding, spirit of counsel and might, and spirit of fear of the Lord. Pinag-aralan natin yan. Mahalaga yan. May pain. Do not, I decree and declare sa mga pain, matalino ka. Do not bite the bait. Kung ikaw ay nagkamali, stop, repent, balik sa Panginoon. Tutulungan ka. Amen? Fresh start for new beginning. Learn from past mistakes. Confess and repent. Yan ang gusto ng Lord. 1 John 1:9, bago yon, acknowledge past wrongs to God and ask for forgiveness and move forward. Patawarin mo ang sarili mo. Patawarin mo ko yung iba kung ang dahilan ng iyong pagkakamali ay ang iba, patawarin mo rin. Release para makalaya ka. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hebrew 8:12, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Para kayo ay nakarinig ng napakaganda na pa. Will remember our sins no more. Kusa ka pa eh. Will remember our sins no more. Hindi niya na maaalala ni Lord ang ating mga kasalanang hinihingi ng tawad. Sa halip tutulungan tayo. Mercy upon mercy, grace upon grace, favor upon favor, breakthroughs upon breakthroughs. Tanggapin mo ang Diyos natin mapagpatawad. Hindi na niya aalalahanin pa ang nagawa mong kasalanang hinihingi mo ng tawad. Sabi mo, partner, ang Diyos lang ang perfect. Tayo nagkakamali. Ang maganda roon, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na kapag tayo nagkamali, repent. Aminin mo. Magpabago. Itakwil mo. Sabi ni Lord, hindi ko naaalalahanin pang inyong mga kasalanan. Maganda po bang bali tayo? Palakuan naman natin si Lord. Nasaan ka? Nawawala. Mapaltang ka na agad. Hoy, laptop, mapaltang ka na. Ayaw namin ng ganyan. Mag-serve ka kay Lord. Kailangan talaga ng bago. Andyan na, sabi natin, andyan na. Ay, tanghali na ngayon, bukas na tayo bibili. Blessing, withdraw muna tayo sa langit. Kay kinika Lord, withdraw, may withdraw kami, hindi kayo nauubusan, pambili ng laptop. Wala pa rin. Hebrew 8:12, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more.
wala pa rin. Sabi ni David, create in me. Wala. 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Letter B, forgive. Learn to forgive. Ano yung una? Repent, confess, and move forward. Ito po ay mas maganda pa sa next Sunday. Dito po ako mag-e-end. Learn to forgive. Forgive yourself. Matthew 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad nyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ibig sabihin, pag hindi nagpatawad, kayo na ang magsundo. Ang hindi nagpapatawad, hindi tatanggap ng kapatawaran. Pero ang kaharap ko rito, mapagpatawad. 15. Ngunit kung hindi nyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Patawarin mo yung sarili. Patawarin mong iba. Gaano mang kalaki ng nagawang kasalanan sa iyo, ito'y hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Bilang anak ng Diyos. May gumawa ba sa iyo ng pagkakasala? Patawarin mo. And move forward. First, if you want to receive the first start for this year, for the new beginning, repent, confess, and forgive. Next week ko, isusundo ang iba. Bigyan niyo ako ng iba't ibang laki ng bag. Mabilis lang. Sa 2, 3, 4 bag. One at a time. Sige, kuha pa yon. Okay. Ang isang tao na hindi makapagpatawad, nabibigatan. Sometimes na makatulog. Laging galit. Ang bigat sa puso, hindi makapagpatawad. Papaano kung hindi lang yung hindi pagpapatawad? Papaano kung may mga bisyo at dahil sa bisyo ay nakapangutang? Ang bigat. Ang bigat. Tapos, ugali pa niya. Nahihirapan siya. Problema pa sa pamilya. At ibang problema. Pumulta sa altar ng Panginoon. Nabibigatan. Nahihirapan. Pero ang pangako ng Lord, Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan. At kayo'y aking pagpapahingain. Ang gusto ni Lord, ibitang mo. Kasi mauunahan ka ng iba eh. Gusto ng Lord, lumago ka. Kaya lang ang dami mong bitbit. Sila nakakatakbo. Ikaw, baka hapong-hapo ka na sa paglalakad dahil ang dami mong bigat na dala sa buhay. Pero ngayong araw na ito, ang gusto ni Lord, ibitang mo lahat yan. Sabi ni Lord, akin ay ang bigat na yan. Ang gusto ko, umakyat ka sa the next level of blessing. At para mangyari yon, ibitang mo lahat. Ibitang mo ang nagpapabigat sa iyo. Kasalanan, bisyo, problema, sakit karamdaman, ibitang mo. At ikaw ay magaang makakaakyat to the next level for this year, 2026.
ikaw ay lalago. Sasagana ang buhay mo. Sino rito ang tinatanggap mo ang paanyaya ng Lord? Lapit ka sa Kanya. Pero sa paglapit mo, ibitang mo muna. At ngayong taong 2026, higit na magiging masaya ang buhay mo. Close your eyes. Taas mo yung dalawang kamay kung sinasabi mo, Lord, I'm ready. I choose to forgive. I choose to repent. Sige, sa Lord mo itaas ang iyong kamay. Lord, pinipili kong magpatawad. Pinipili kong iwan na ang mga ginawa ko maliin. At ako humingi ng tawad sa iyo. Pinipili kong magpatawad sa sarili ko at sa iba. Sige, taas mo yung kamay. At sabihin mo yan, panalangin yan. Pinipili ko, Lord, na paniwalaan ka na ikaw'y manggagamot ko. Na kaya mong pagalingin ang anumang naranasan ko, mga nagdaang araw at panahon. Kaya mong i-restore ang mga nawala sa akin. Pinipili kong ibitang ang pagdududa. Pinipili kong ibitang na lahat na nagpapabigat sa aking kasalanan, bisyo. Nagpapabigat sa akin ng mga problema. Pinipili kong ibitang. Sige, sabihin mo yan sa Panginoon. Gusto ko, Lord, yung tanggapin ang iyong paanyaya na ako'y lumalapit sa iyo. Ako'y lumalapit sa iyo, nagsisisi, nagpapakumbaba, humingi ng tawad, nagtatakwil, binibitang ko lahat ng bigat. Sige, sabihin mo yan, ibinibitang ko lahat ng problema, lahat ng hurts, lahat ng pain, lahat ng doubts, lahat ng fears, lahat ng loneliness, depression, anxiety. Sige, ibitang mo yan. Kaya ayaralaya. Kahit hindi ko kayo papuntahin sa unahin, naririnig ka ng Panginoon. Sabihin mo, Lord, nananalig ako sa iyo. Nananalig ako sa iyo. Na ngayong taong ito, gagawa ka ng magandang bagay sa buhay ko. Gagawa ka, Panginoon. Magsusupply ka dahil supplier ka. Gagawa ka ng himala dahil ikaw ay pinakuluskan. You are my way maker. You are my great supplier. You are my provider. You are my healer. You are the Alpha and the Omega. I believe in you. Sige, tumayo ka ngayon kung naibitang mo na. At sabihin mo ngayon taong ito, from your lips, sabihin mo ngayon taong ito, Lord, sa malinaw sa akin, ayaw mo ako may dalang bigat, gusto mo sa akin, Lord, ibigay ko sa iyo ang lahat na nagpapabigat. Taas mo yung dalawang kamay at sabihin mo, God of my present, God of my future, declare it. You write my story, you hold it all. Yes! Woo! God of my Open our mouth. present, God of my future, you write my story. Wow! Thank you, Lord. Hold it all together. You are the Alpha And the Omega. and you're Omega. Salamat
the Omega. You're in the middle. You hold it all. Hold it all. God of my present. God of my present. God of my God future. of my future. You write my story. My story. You hold it all together. And I believe. And I believe that I will Declare it, Lord. Salamat naririnig mo aming sinasabi. The goodness of the Lord. the Lord. I'm confident a season change. I'm confident A season as change. seasons change, your faithfulness remains. This time, do the possible. Release your faith in the Lord. Talk to Him. At ako'y magpe-pray. Talk to Him first. Talk to Him. That He is faithful. He is miraculous. He's a forgiving God. Magpasalamat ka. Sapagkat pinili ka ng Lord. Magpasalamat ka for the new beginning. Mula nang ikaw ay maborn again. Lord, salamat. Mula nang kami maborn again, tinanggap namin ang new beginning. New kami isa ng bagong nilalang. Salamat. Naranasan namin ang bagong kapanganakan. Ipinanganak kami ng aming ina, pero ang kami, o God, ay maborn again. Naranasan namin ikalawang kapanganakan. Kailangan 2 beses ipanganganak para hindi namin maranasan ang second death. Salamat. Kami naging anak mo, Ama sa langit, dahil nananahan sa amin ang iyong bugtong anak, ang Panginoong Jesus. At nung kayo umakyat sa langit, Lord Jesus, matapos niyong bayaran ang aming mga kasalanan, kayo umakyat sa langit. Hallelujah. At iniwan niyo ko ang banal na Espiritu na sa amin ay kumikilos, sa amin nagpapala, sa amin, O God, ay gumagawa ng himala. Pinagpapala mo kami para rin sa iba. Ang pagpapala na dumarating sa amin ay hindi lang para sa amin, kundi ma-share sa iba. Kaya ngayong taong ito, maranasan namin ang Jeremiah 29:11. Naririto ang bawat isa, humingi ng tawad sa iyo. Nag-aalis, nagbibitang ng mga nagpapabigat, anumang sinisimbolo, O God, hallelujah, ng kasalanan, ibinibitang, anumang bigat na meron ng bawat isa. Kayo, O God, ang nagbigay ng challenge, lumapit sa iyo ang lahat ng nabibigatan dahil sa sakit karamdaman, dahil sa kasalanan, dahil sa ginawa ng iba, dahil sa pagkakamali, dahil may mga pag-aalinlangan, dahil nakatingin sa tao, ang may mga fears, O God, ang lahat ng ito'y kita mo. Sige, ibitang mo lahat yan. Kita mo, Lord, na ibinibitang ng bawat isa. At uuwing ang mga bawat isa'y nagaanan. Uuwing ang bawat isa'y nakalaya. Uuwing ang bawat isa ay restored. Ang bawat isa, O God, ay tumanggap ng himala ng kagalingan. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi kayo nagbabago. Kayo, O God, you are making a highway in the wilderness. Ang imposible ay O God, ay gagawin yung posible para sa new and fresh beginning, fresh start for this year 2026, para doon sa mga pagpapala, O God. Salamat sa karunungan, salamat sa understanding, sa wisdom, sa spirit of counsel and might, sa spirit of fear of the Lord, sa buhay ng bawat isa. Say amen. And Lord, salamat. Ako'y nananalig sa iyo, Lord, na ngayong taong ito'y higit na magiging maganda ang buhay ng bawat isa. Malinaw po sa amin, wala nang kami makakilala sa iyo, may bagong buhay na kami, nakasama ka. At ngayon, taong ito, kami nasa month of January, month of holy, pinapaturo nyo ay about holy life, holy living, about holiness. Kaya Lord, salamat. Salamat na may nasumpungan mo kami na may pusong mapagpatawad, pusong mapagpakumbaba sa tulong mo, my Lord. At ang mga new blessing,
Ako'y nagdideklara, Revelation 3:8, mabuksan kayo, Lord ang doorkeeper. Dahil ang bawat isa magiging masunurin at tapat sa iyo, magiging mapagmahal, Lord, mapagtiwala sa iyo, susunod sa iyo. Bago magdesisyon, sasangguniin ka. Kaya mararanasan, Panginoon, masusumpungan. Revelation 3:8, kayo ang nagbubukas ng bagong pinto ang walang makapagsasara. Salamat, Panginoon, sa bagong pinto ang binuksan mo. My Lord, iba't ibang pinto ang mabuksan sa buhay ng bawat isa, sa negosyo, sa trabaho, para sa promotion, para sa mga hinihingi, para sa restoration, reconciliation, para sa miracle of multiplication. Lord, sa mga transaction, salamat. At ang sarado lang ay pintuan para sa kaaway. Salamat po, Ama. Tinatanggap namin, you will continue to surround us with a favor like a shield. You will continue to surround us with peace and prosperity. Say amen. Mga nabibimbing pagpapala, Lord, mabilis na dumating. And your angels, divine angels, will do their job. We command and we speak and decree, let your divine angels do their job para sa mga restoration, reconciliation, hallelujah, sa iba't ibang katugunan sa panalangin. Salamat, O God, sa iyong pangalan ay may kagalingan, sa iyong pangalan ay may kalayaan, sa iyong pangalan, Jesus, kami redeemed from the curse. At sa aming Holy Communion, we release our faith sa iyo, Lord. Benefits of the cross of Calvary, kalayaan sa lahat ng sumpa, kalayaan mula sa sakit karamdaman, good health ang dumaloy. The benefits of the cross of Calvary ang maranasan ng lahat ng magpapartake. Jesus the healer. Sa latay mo, Jesus, kami gumaling. At muli sasabihin namin, God of my present, God of my God of future, my